Ayan, isa nga pong malakas sa palakpak para sa ating Diyos na buhay at Diyos na tunay na talagang dakilang matapat sa buhay natin. Amen? Amen. So mga kapatid, bago po tayo magsimula sa umagang ito, atin po munang banggitin ang ating panunumpa sa mga oras na ito. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Ako ay narito ngayon upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang puso ko'y binubuksan, ang isip ko'y itinutuon. Ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon naming Diyos na tapat, salamat po sa umagang ito. Salamat Panginoon muli sa pagkakataon na kami po ay malayang nakakapagsamba, nakakalapit at malayang nararamdaman ang pagkilos ng banal mong Espiritu sa mga oras na ito. O Lord, dalangin po namin na sa aming paglapit ay linisin niyo nga po ang aming puso't isipan. Kung meron po kayo, Panginoon, ng mga nakikitang karumihan, ng mga kasalanan na ginagawa namin sa buhay namin, maliit man ito o malaki sa aming paningin, sadyaman namin ito o hindi namin sadyang nagawa, Panginoon, kami po ay patawarin niyo dito. Ayaw po namin, Panginoon, na magkaroon ng hadlang ang pagpasok ninyo sa buhay namin. Ayaw po namin, Panginoon, na magkaroon ng hadlang ang pakikinig namin ng inyong salita. Gusto po namin, Panginoon, na marinig ng klaro, gusto po namin marinig ng seryoso, Panginoon, ang mga salitang manggagaling sa inyo. Aming Jesus, salamat po sa ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, Panginoon, nagkaroon kami ng assurance na magkakaroon kami ng buhay na walang hanggan at makakasama ka sa paraiso balang araw. O Lord, you deserve all the glory. You deserve all the praises. And you deserve all the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tayo pong lahat mga kapatid ay makakaupo na po. Mga kapatid, may tanong po ako sa inyo. Nasubukan nyo na po ba na maglakad sa isang napaka-hamog or napaka-foggy na lugar katulad nito? Nasubukan nyo na po bang maglakad sa ganyang lugar? Di ba? May mga ganyang pong lugar sa Sagada. Pag umakyat po kayo sa Sagada, ang lugar po doon sobrang hamog. Na kapag tumayo ka at naglakad ka doon, hindi mo talaga makikita yung mga nasa paligid mo. Hindi mo makikita yung mga nasa likuran mo. Kailangan mo po ng gabay, kailangan mo ng mapa para makalakad ka ng maayos doon sa napaka-foggy na lugar na yan. Di ba kapag tayo po, mga kapatid, ang nasa sitwasyon na naglalakad sa isang lugar na hindi klaro ang mga nakikita mo, tayo po ay nagkakaroon ng takot. Tayo po ay nagkakaroon ng pangamba at tayo ay nagkakaroon ng pagdududa. Saan ba tayo mapupunta at baka mapahamak tayo? Alam niyo po mga kapatid, kung tayo ay nandito sa sitwasyon na yan, tapos merong isang tour guide na hahawak sa ating kamay, magdadala doon sa lugar na pupuntahan natin, naniniwala ako at for sure, magkakaroon tayo ng confidence. Di ba po? Hindi na tayo matatakot, hindi na tayo mangangamba, at magtitiwala tayo dun sa tour guide na hawak-hawak ang ating kamay papunta sa pupuntahan natin. Alam niyo mga kapatid, similar po ito sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Alam niyo, bilang isang Kristiyano, napakaraming uncertainties in our lives. Di ba? Napakaraming hindi klaro sa ating paningin. Napakaraming bagay na sa tingin natin, hindi natin alam kung paano bibigyan ng solusyon. Mga problema, mga kasalanan, nakala natin hindi natin mabibigyan ng solusyon, mga tukso, mga sufferings, trials, challenges, sickness, financial problem, and etc. Napakaraming problem sa mundong to na sa tingin natin ay hindi ganun kaklaro. Pero alam niyo po, bilang isang Kristiyano, ang Panginoong Yesus natin ay napakatapat. Ang Panginoong Yesus natin ay talagang hindi tayo iiwan basta-basta. Kasi nagpadala po siya ng banal na Espiritu na lagi nating kasama sa ating buhay. Hawak-hawak ang ating kamay saan man tayo mapunta. At dahil doon, nagkakaroon po tayo ng kalakasan to go through and survive this Christian life. So, ang title po natin ngayong umagang ito, mga kapatid, is about the Holy Spirit, the Comforter. Our Comforter. Basahin po natin ang John chapter 14, verses 26 to 27. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all the things that I said to you. Verse 27, Peace I leave with you,
my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Alam niyo po mga kapatid, ito pong binasa nating verses from John chapter 14, 26 to 27. Kung para mas maintindihan natin siyang lubusan, alamin po natin yung background niya and context niya. Bakit nagbigay si Jesus ng helper, the Holy Spirit, to the disciples? Alam niyo po, nung time na to, ito po yung malapit na si Jesus ay makrucified at malapit nang mag-ascend si Jesus papunta sa langit. So, yung mga disciples po, mga kapatid, that time, sila po ay nangangamba. Sila ay nagkakaroon ng troubled hearts. Sila na ngayon ay namomroblema. Sinasabi nila, Panginoon, paano na kami kapag umakyat ka na ng langit at ikaw ay na-crucify? Lord, paano na kami kapag wala ka na sa tabi namin? Lord, paano na namin mabibigyan ng solusyon? At paano na kami maproprotektahan ng lahat ng pwedeng mangyari sa buhay namin kung wala ka na? Siguro kung tayo ay nasa sitwasyon ng mga disciples, kung tayo yung mga nasa sapatos nila, same thing yung mararamdaman natin. Di ba ganun tayo minsan sa mga magulang natin? Kapag tayo lumalabas, tapos kapag tayo ay bata pa, wala ang magulang natin sa tabi natin, umalis sandali, di ba nagkakaroon tayo ng takot? Nagkakaroon tayo ng pangamba? Nagkakaroon tayo ng worry na nagbibigay sa atin ng, alam niyo yun, anxiousness and panic. So ganun din po yung nararamdaman ng mga disciples ni Jesus. Alam niyo kung babasahin natin in the verse 1, umpisa pa lang sabi ng Lord sa kanila, mga disipulo ko, do not let your hearts be troubled. Sabi niya, wag na mangambayan mga puso niyo. Okay, mangamba, nandito pa ako. At kung aalis man ako, ito yung sinabi ni Jesus, mga kapatid. Sabi niya, siya po ay mag-iiwan ng helper. The Holy Spirit. Alam niyo mga kapatid, maraming pagkakataon po sa buhay natin na akala natin wala tayong kasama. Akala natin nag-iisa lang tayo. Akala natin, in our Christian lives, hindi talaga totoo ang Diyos. Akala natin kapag may problema, tayo lang ang sasagot at tayo ang magbibigay ng solusyon. Akala natin kapag may pinagdadaanan, hindi tayo naiintindihan ng iba. Pero sa totoo lang, may iniwan pala si Jesus sa iyo, may iniwan si Jesus sa akin, at may iniwan si Jesus sa ating lahat. Alam nyo, marahil ilan sa atin dito confused. Hindi ko po alam ang laman ng puso nyo. Marahil ilan sa atin dito natatakot. Marahil ilan sa atin dito punong-puno ng problema yung puso. At hindi alam kung ano ang gagawin. Pero ang pangako ng Diyos, meron tayong helper. At ito po ang banal na spirito at nagsasabi na hindi ka nag-iisa. Alam niyo po mga kapatid, ang helper po na binanggit ni Jesus dito sa verses na to, ng John chapter 14, verse 26, ay hindi lang basta katulong natin sa buhay. Alam niyo kung babasahin natin from the original Greek word, ang helper, ito po ang kanyang meaning. Paki-next slide po. Ang ibig sabihin niyan, parakletos. Sa Greek word, ang ibig sabihin po ng helper is parakletos. Marami po siyang meaning. Pwedeng intercessor, helper, advocate, comforter. So, comforter po siya, helper mo na, advocate mo na, ano pa? Intercessor mo pa. So, ibig sabihin, kung titignan natin, ang Holy Spirit na iniwan ng Diyos sa iyo at sa akin is a complete package. Nasa Kanya na lahat, tutulungan ka na lang, kailangan mo na lang mag-respond. Kailangan mo na lang siyang i-acknowledge. Diba? Kung ikukumpara natin ang banal na spirito sa pagbili natin ng mga pagkain sa fast food, siguro ito po yung combo meal. Ito yung full package. Diba? Ito na yung wala ka nang hahanapin pang iba. So, mga kapatid, through the Holy Spirit, God provides us with a comforter who will guide us, bring to mind His Word, and give us lasting peace in every circumstances. Diba? Alam niyo mga kapatid, hindi matatapos ang araw, o hindi matatapos ang linggo, hindi matatapos ang taon, na hindi tayo nakakaranas ng circumstances or uncertainties sa buhay. Kasi hindi naman tayo perpektong Kristiyano. At hindi perpekto ang buhay bilang isang Kristiyano. Tama ho ba mga kapatid? Hindi porket Kristiyano ka, is perfect na yung buhay mo. Wala ka ng uncertainties.
Hindi porket nung naging Kristiyano ka, exempted ka na doon sa mga nararanasan ng tao. Kung ano ang nararanasan ng tao sa mundo natin, yun din ang nararanasan ng mga Kristiyano sa mundo natin. Walang exemption. Kaya kailangan natin ng banal na Espiritu who will give us a comfort. Who will help us in everything we do. So the Holy Spirit as a comforter, paano niya nga ba tayo kinukomfort? Paano niya nga ba tayo tinatahan tuwing may mga problema tayo? Paano niya nga ba tayo tinutulungan? The Holy Spirit as a comforter, number one, He empowers and equips us in every circumstances. He empowers and equips us in every circumstances. Tignan po natin to. Verse 26a. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. Tignan niyo na, sinabi ni Jesus, ang banal na Espiritu, ang makakatulong ninyo, ang magko-comfort sa iyo, na sinend ng aking Diyos Ama, ano sabi? Tuturuan ka niya ng lahat ng bagay sa mundong to. Ano ibig sabihin nun? Kung titignan natin, ang banal na Espiritu para pala siyang personal teacher natin. Di ba? Kung titignan natin, ang banal na Espiritu para siyang personal tutor. Para siyang personal tutor natin. May hindi ako alam, nandyan siya, tuturuan ka. May hindi ako maintindihan, nandyan siya para ipaintindi sa'yo. Meron akong hindi masolve na problema, nandyan siya para bigyan ka ng solusyon sa mga problema mo. Jesus promises that the Holy Spirit will be your personal teacher. Jesus promises that the Holy Spirit will be our personal teacher. Alam niyo kung nung nandito po si Jesus sa lupa, kasama ang mga disipulo niya, ang tawag po sa kanya ng disciples niya is Rabbi. Tama po ba, mga kapatid? Bakit Rabbi? Kasi si Jesus ang nagtuturo ng lahat ng bagay sa mga disipulo niya. Ganon din sa ating banal na Espiritu. We can call Him our Rabbi. We can call Him our teacher. We can call Him as our tutor who can teach us all things. Sinabi dyan, all things. Hindi sinabi, ito lang ituturo sa'yo ng banal na Espiritu. Kapag may problema ka lang, yan lang ituturo niya sa'yo. Ituturo niya sa'yo kung paano hindi mag-worry, yan lang. Hindi niya na ituturo sa'yo kung paano maging masaya. Hindi niya na ituturo sa'yo kung paano makalabas sa tukso. Hindi. Tuturuan ka niya kung paano makalabas sa problema mo. Tuturuan ka niya kung paano hindi mag-worry. Tuturuan ka niya kung paano magkaroon ng kagalakan. Tuturuan ka niya kung paano makalabas sa mga tukso at mga kasalanan. Nagkakaintindihan tayo? Gising pa po kayo? Pakisabi nga sa katabi mo, tuturuan ka ng banal na Espiritu. Okay. So mga kapatid, the Holy Spirit will help us understand God's Word and apply it to our lives. The Holy Spirit is a teacher you can always trust. And the Holy Spirit is the one who can empower and equip us. Alam niyo, napakaganda ng kayang gawin ng Holy Spirit. Bakit? Minsan ba naranasan niyo na noon hindi niyo kayang magturo ng salita ng Diyos? But because of the Holy Spirit, dahil nagpipray ka lagi, nagugulat ka. Ang dami mo nang natuturuan ng salita ng Diyos. Dati, mahiyain ka. Hindi mo kaya mag-share ng testimony mo. Pero dahil sa Holy Spirit, binigyan ng kalakasan, in-empower ka, in-equip ka, nakakapag-share ka na. Dati, lubog na lubog ka dun sa kasalanan mo, sa mga tukso, onting tukso lang sa'yo, nahuhulog ka na. Pero ngayon, nung dahil sa banal na Espiritu, dahil sa conviction sa'yo, hindi ka na basta nahuhulog sa tukso. Dati, kapag may mga dumating na problema, masyado ka nag-worry. Ngayon, merong still small voice na bumubulong sa'yo, sabi sa'yo, huwag ka masyado mag-worry, ito ang gawin mo. Nagkakaroon ka bigla ng kalakasan. Nararanasan nyo ba yon, mga kapatid? Pagsabi nga ng amen? So mga kapatid, the Holy Spirit empowers and equips us. These are some things kung paano tayo na-empower at na-equip ng banal na Espiritu. Ilan lang po ito at marami pa pong iba. So, next slide please. This is how the Holy Spirit empowers and equips us. Number one, the Holy Spirit empowers us to live a godly life. Alam niyo, kahit may circumstances kang pinagdadaanan, you can still live a godly life. Alam niyo ba yon, mga kapatid? Kahit na nalugmok ka sa problema, pwede kang mamuhay sa pagiging makadiyos or pwede kang mamuhay sa hindi magiging makadiyos.
ang tulong po na maibibigay sa iyo ng banal na Espiritu is He will empower you to live a godly life. Di ba? Ano ka na? Let's say, namomblema ka sa pamilya mo. Aawayin mo ba sila? Or mananalangin ka at isusuko sila sa Diyos? Ang tulong po na gagawin ng banal na Espiritu is bibigyan ka ng conviction to pray for them. Bibigyan ka ng conviction na ialay sila sa Diyos. At sasabihin sa iyo na hindi mo kaaway ang pamilya mo. Di ba? Matatagpuan po natin yan sa Romans 8:11, and the Holy Spirit give us the power to overcome sin and live according to God's will. Ano pa? The Holy Spirit teaches us and guides us to the truth. Di ba? Alam niyo po, ang Holy Spirit, hindi kanya dadalhin sa kasinungalingan. Kapag merong isang bagay na pinutulak ka papunta sa kasinungalingan, halimbawa ganito. Ang mundo, ang solusyon kapag may problema is mag-inuman tayo. Halimbawa lang mo yun. Ang mundo, ang solusyon, kapag may problema ka, mag-inuman tayo. Mula gabi hanggang umaga. Kasi mawawala yung problema mo. Kinabukasan, mawawala ba yung problema? Hindi, sasakit lang ang ulo mo. Di ba? So mga kapatid, anong ibig kong sabihin? Kapag tinutulak ka ng ibang tao at sinasabi na ito ang tamang gawin, at ito ay hindi ayon sa salita ng Diyos, hindi po yon katotohanan. Bakit? Kasi ang Holy Spirit, itadirect ka sa truth. Minsan pa, ito, kapatid, may tanong po ako sa inyo. Kapag dumarating ang tukso, kapag dumarating ang sufferings and trials, minsan ba naaalala nyo ang salita ng Diyos? Naaalala nyo ba? Kung naaalala nyo at sasagot kayo ng amen, it means the Holy Spirit is guiding you into the truth. Minsan ho ganito yan eh. Minsan ho nagpipray ako, sobra akong nangangamba. Tapos naalala ko yung Matthew chapter 6 verse 34. Do not worry about anything, do not worry about tomorrow, and let tomorrow worry about itself. So nung naalala ko yun, ginaguide pala ako ng Holy Spirit na huwag mangamba. Di ba? Isa pa, nahuhulog ka na sa tukso, maaalala mo bigla yung 1 Corinthians 13, na no temptation. Di ba? Yung common, yung sa'yo lang. Yung common sa mankind, kayang-kaya natin ma-overcome because there's a Holy Spirit. Gagawa siya ng escape for you. Ipapaalala sa'yo. Isa pa, mga kapatid. Okay, next slide please. Number 3, isa pang pwedeng gawin ng Diyos sa atin. He will equip us with spiritual gifts. Di ba, mga kapatid? Ang Holy Spirit, binigay ng Diyos to equip you. Ano yung mga possible na pwede nating ma-equip in our lives? Pwede kang ma-equip with the fruits of the Holy Spirit, your patience, magkakaroon ka ng self-control, magkakaroon ka ng puso na mapagmahal, magiging mabait ka. So the Holy Spirit will equip you. Isa pa, mga kapatid. Number 4, He will give you boldness in witnessing. When you are sharing the gospel, you will have courage to share the gospel to the people. Isa pa, He will help you in your prayer. Alam nyo, minsan, aminin natin to, minsan pag nagpipray tayo, hindi na natin alam kung ano yung sasabihin natin sa Diyos. Tama ho ba? Lalo kung overwhelmed ka. Lalo kung punong-puno na talaga yung puso mo ng kung ano-anong dumarating sa'yo. Hindi mo na talaga alam yung sasabihin mo. Alam nyo, ang Holy Spirit pala natin is also our intercessor. Tagapanalangin sa'yo. He will give you conviction to your heart. Lord, Holy Spirit, hindi ko na alam yung papanalangin ko, please tulungan mo ko. Ilapit lahat sa iyo ito. Then magugulat ka, dinadalangin mo na lahat sa Diyos na ang puso mo, nagiging maluwag na ang puso mo, nawawalan na ng mga bagay na nagiging hadlang. Isa pa, He will also provide you strength and comfort in trials. Kapatid, alam niyo nakakalimutan na natin si Holy Spirit. Kung merong isang makakapagpalakas sa iyo, si Holy Spirit yon. Kung merong isang magbibigay sa iyo ng comfort in your trials, si Holy Spirit yon. Huwag po natin siyang kaligtaan. So makikita natin yan from the verses. Isa pa, He will transform you into Christ's image. Ang purpose po ng Lord, why He sent the Holy Spirit, is also to transform us into His image. Alam niyo kung bakit may circumstances. Alam niyo kung bakit may trials and challenges. It's because isa yan sa dahilan para matransform tayo in Christ's image.
Isa yan sa dahilan na inaalaw ng Lord for you to respond and transform into Christ's image. So makikita natin yan in 2 Corinthians chapter 3 verse 18. So ang Holy Spirit, hindi lang siya basta isa sa mga Diyos. He will equip you. He will empower you. The Holy Spirit not only imparts knowledge, but also helps us live according to God's truth. In moments of confusion or doubt, He guides us towards wisdom. So kapatid, may tanong ako sa inyo. When life feels overwhelming or uncertain, are we trusting the Holy Spirit for guidance? Are we trusting the Holy Spirit to strengthen us? Are we trusting the Holy Spirit to equip us? Siguro ilan sa atin dito hindi pa kilala ng ganung lubusan ng Holy Spirit. Katulad ng kanta natin kanina, mga kapatid, katulad ng kung paano natin bigyan ng glory si Lord, same thing dapat din yung binibigay natin glory kay Holy Spirit. Because He is the same God as Jesus. Kung paano po sinabi ni Jesus, aakit na ako ng langit mag-iiwan ako sa iyo dito ng advocate. Mag-iiwan ako sa iyo dito ng helper at comforter. Sinabi ba ni Jesus, iba yan sa akin Hindi yan katulad ko na makapangyarihan. Hindi yan tulad ko, mas mababa yan sa akin. Sinabi ba ni Jesus yan? Hindi. Bakit? Kasi si Holy Spirit is the same as ng quality ni Jesus. Same po yung qualities ni Jesus with the Holy Spirit. So whatever you ask in the Holy Spirit will be asked in the name of Jesus. Whatever you ask for strength sa Holy Spirit will be asked in the name of Jesus. So lead and equip and be strengthened by the Holy Spirit. Next mga kapatid, how can the Holy Spirit comfort us? Paano niya ba tayo naku-comfort in times of uncertainties, trials, and challenges? Kapag malabo ang lahat, paano? Number 2, Holy Spirit as a comforter, He will remind us the Word of God. Ito ang ganda na itong part na to. Naniniwala ako na marami sa atin dito ang nagme-memorize ng Bible verses. Tama ho ba, mga kapatid? Dahil nagme-memorize tayo, hindi ko rin naman sasabihin na yung buong Bible mamememorize natin. Pero ang kagandahan sa Holy Spirit, in times of need, in times of help, magugulat kami nagpapaalala sa'yo ng word ng Lord. Nang hindi mo naman iniisip. At yun po yung ginagawa ng Holy Spirit as a comforter. He will remind us the Word of God. Basahin natin ng John chapter 14, verse 26b. Sabi doon, and bring to your remembrance all things that I said to you. Ang linaw. Di ba mga kapatid? At ipapaalala sa iyo lahat ng mga sinabi ko. Alam niyo minsan ang mga magulang, nagagalit sa anak kapag hindi naaalala ng anak kung ano ang paalala ng kanilang mga magulang. Anak, sinabi ko sa iyo, gumising ka na maaga kasi may pasok ka. Nakalimutan ko, mama. Monday pala ngayon. Kala ko Sunday. Di ba hindi naaalala ng anak? Nagagalit ang magulang? Ang mga magulang, kapag naaalala ng anak ang kanilang mga sinasabi, natutuwa ang magulang. Alam nyo, ang banal na Espiritu, He doesn't just impart knowledge to you. Ang Bible, hindi lang yan for knowledge. Ang Bible, mga kapatid, is a personal reminder of God's promises and truth. And the Holy Spirit is the one who will remind us when we need them the most. Meron po akong isang testimony na narinig from the other churches. And ang sabi po nila, ang nagbigay sa kanila ng dahilan to survive in times of anxiousness, lalo nung time po na may sakit sila, is the Word of God. Meron bang Bible sa tabi nila nung sila ay nasa ospital? Nung sila ay nakahiga sa ospital, may Bible pa sa tabi nila at nababasa? Wala po. Pero ang nagbigay daw sa kanila ng reminder to remember the Word of God is the Holy Spirit. Pero ang tanong ko sa inyo, how will you remember the Word of God kung minsan hindi nyo naman ito binasa? How will you remember the Word of God in times of need
when you need them the most, kung hindi mo naman to binasa? Di ba? Meron kang, gustong i-overcome na kasalanan. Halimbawa, gusto mong i-overcome ang kasalanan ng sexual immorality. Tapos, hindi mo alam ang salita ng Diyos. Gusto mo nga siyang i-overcome. Di wala kang maalala ngayon. Ang naalala mo lang yung sinabi ng kaibigan mo, sinabi ng mga tropa mo, sinabi ng mga kung sino-sino. Pwedeng makatulong, pero mas may power ang salita ng Diyos. May tanong din po ako sa inyo. Paano po tayo nag-i-spend ng time reading the Word of God? Are we spending time in the morning na bago tayo humawak ng cellphone, bago ko tignan yung bagong series ng Korean drama, bago ko basahin yung kung ano-ano sa email ko, bago ko basahin yung mga chat sa mga inbox ko, are we spending time to read first the Word of God? Are we spending time to read first yung very important word na pwede nating ma-receive throughout the day? Meron po akong nabasa at ang sabi nila, kapag daw ang isang tao inuuna ang pagbabasa ng Biblia throughout the day, merong magulong mga pwedeng mangyari, may uncertainties, pero meron kang peace. May uncertainties, pero meron kang reminder na hindi ka nag-iisa. Pero kung uunahin mo daw ang ibang bagay kaysa sa salita ng Diyos, there's a risk and a possibility na pwede tayong bumagsak at pwede tayong sumuko. Meron ding isang research sa Amerika, sa isang seminary. Ang research po na to ay patungkol sa pagbabasa ng Biblia ng mga Kristiyano. Nag-research po sila. Kapag daw ang mga Kristiyano nagbabasa ng Biblia, one day lang, out of 7 days in a week, ang percentage daw na sila ay matransform at mabago, 0%. So parang nakikinig ka lang sa church, nakikinig ka lang ng salita ng Diyos once a week, the rest of the week hindi ka na mag-aaral ng salita ng Diyos, 0% of transformation lang daw ang pwedeng mangyari. Pero if you're reading the Word of God, let's say 1 to 3 times a week, ang research nila, 50% of the people ay pwedeng mag-transform into Christ's image. So ibig sabihin, the more you read the Word of God, the more you will transform and the more you will remember His Word as your help in times of need. The more daw tayo magta-transform. Let's say nag-read ka ng Word ng Lord 1 to 5 times a week, 1 to 6 times a week, 1 to 7 times a week. Mas malaki daw ang chance natin na magbago at maalala ang salita ng Diyos. So mga kapatid, when you're going through a challenging season at lahat ay napaka-uncertain, the Scripture is a promise na kailangan natin para matulungan tayo sa buhay natin. Kapatid, hindi ang Scripture sa church lang. Ang Scripture dapat nasa bahay. Ang Scripture dapat nasa school. Ang Scripture dapat nasa trabaho. Ang Scripture dapat nasa lahat ng ginagawa natin sa ating buhay. Alam niyo siguro kung si Lord nandito, tapos once mo lang siya kinikita, baka magtampo sa'yo si Lord. Pag si Lord nandito, tapos once mo lang siya kinakausap, baka sabihin sa'yo ni Lord, close tayo. Baka pag si Lord nandito, tapos once mo lang siya pinupuntahan, sabihin sa'yo ni Lord, oh, lalapit ka lang pag may kailangan. Baka pag si Lord nandito, tapos once mo lang siya, alam niyo yun, ipinapakita sa tao, sabihin sa'yo ni Lord, teka lang, seryoso ka ba? Kapatid, kung ang tao nagagalit, nagtatampo, kapag hindi natin siya kinakausap, alam niyo ang Diyos po natin is also a jealous God. So give time to remember and read the Word of God. Mas mapagkakaroon po tayo ng chance to remember everything by the power of the Holy Spirit. Think of the Holy Spirit as a faithful friend. Magsabi nga ng amen dito ang mga may best friend. Magsabi nga ng amen? Lahat tayo may best friend. Si Holy Spirit binigay ng Diyos to be your best friend. To be your faithful friend na magbibigay sa iyo ng encouragement
Every time you are feeling lost. Every time na hindi mo na alam kung saan pupunta, the Holy Spirit is there to be your best friend. Alam niyo po, isa sa mga powerful example na kapag tayo nakaharap ng face or fears and doubt sa buhay natin is yung mga disciples ni Jesus. Nung time po na ang mga disciples ni Jesus nasa isang bangka, tapos si Jesus kasama nila, nagkaroon po ng storm. Tignan po natin tong verse na to. Nagkaroon po ng storm. Matthew chapter 14, tignan mo, mamaya na natin yan tignan. Sasabihin ko muna yung context. Nagkaroon po ng storm. Tapos since si Jesus nandun po sa tabi nila, natutulog, dahil hindi nila naririnig ang boses ni Jesus, dahil nga natutulog, lahat po sila nangamba. Lahat sila nagpanik. Lahat sila walang kalmadong puso. Pero nung gumising ang Diyos, narinig nila ang boses ni Jesus, kahit may storm, sila po ay naging kalmado. Sila po ay nagkaroon ng puso na hindi na basta natatakot. Bakit? Kasi narinig na nila ang boses ni Jesus. So paano mo marinig ang boses ni Jesus? Through the power of the Holy Spirit. Paano mo marinig ang boses ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang salita? With the power of the Holy Spirit. Nung narinig na nila yon, sabi nila, and when they were come into the ship, the wind ceased. Tumigil na. Then they that were in the ship came and worshipped Him, saying of a truth, thou art the Son of God. Diba, kapatid? When you remember the Word of God, in times of uncertainties, mapapapraise God ka eh. Diba? Wow, thank you Lord. Praise God. Wow, thank you Lord. Salamat sa Diyos. Buti na lang Lord, dumating ka. Buti na lang Lord, narinig ko to. Buti na lang Lord, ito yung sinabi mo. Buti na lang Lord, may promise ka. Kasi kung wala Lord, baka yung mga disciples siguro baka tumalo na sa bangkayo. Or baka yung mga disciples na yun kung ano nang pinagagawa. Pero dahil narinig nila ang salita ng Diyos, they're saying, you are the Son of God. Same thing in our lives, kapatid. How often do you invite the Holy Spirit to remind you of God's Word? Gaano nyo kadalas inaas ang Holy Spirit to remind you of God's Word? Dapat madalas. Minsan ba, nagpo-pause tayo saglit in difficult times or in difficult moments to listen for the Spirit's gentle voice? Minsan ba ginagawa niyo yun? Nagpo-pause ka saglit, ang gulo-gulo, teka lang. Dito muna ako sa isang tabi. Magpo-pause muna ako. Magpipray muna ako. Pakikinggan ko muna si Holy Spirit. Pakikinggan ko muna yung still small voice niya. Minsan ba ginagawa natin yon? Sabi ni Jesus, close the door. Go to your room and pray. Ang gulo-gulo, tumigil ka saglit. Makinig ka sa boses ni Holy Spirit. Hindi mo maintindihan? Tumigil ka saglit. And ask the Holy Spirit to comfort you, to lead you and guide you. Remember, during trials, the Holy Spirit can be the still voice that steadies your heart with God's promises, giving you strength to persevere. Ang ingay ng mundo ngayon, no? Ang ingay-ingay. Ang ingay sa social media, ang ingay sa sitwasyon natin ngayon, kung nasan man tayo, ang ingay-ingay. At minsan hindi natin naririnig ang boses ng Espiritu. Pause in a while, mga kapatid. This time, alam ko marami ng ingay na tumatakbo sa isip mo. Marahil sa isip mo, sinasabi mo, pagkatapos ko dito, may bagong building yung SM, doon ako pupunta. Marahil, gano'n na nasa isip nyo. Pagkatapos dito, ang daming coffee shop sa SM, doon ako pupunta. Pagkatapos ko dito, ang dami ko nang gagawin, napaka-busy na. Yun yung susunod kong gagawin. Kapatid, pause for a while. Kaya nyo bang tanggalin muna yung mga nasa isip nyo ngayon? Kaya nyo ba yun? Pakisabi nga sa sarili mo, mananahimik ako saglit. Takasan nyo, mananahimik ako saglit. Yung pananahimik natin, pwedeng gawin.
pwedeng gamitin ng banal na spirito to talk to you. Use it. Listen to Him. And the Holy Spirit will remind you of God's Word. Kapatid, ano magiging resulta ng banal na spirito bilang comforter natin? Ano magiging resulta kapag nagpa-equip ako sa banal na spirito at hinayaan ko na remind niya ako ng God's Word? Ano magiging resulta nun sa buhay ko? Yung kanta natin kanina, yung "You are the peace that guides my heart, that guards my heart." You are the peace sa buhay ko. Alam niyo, resulta ng banal na spirito, kapag hinayaan natin siyang i-equip, i-empower tayo, and to remind us of God's Word, peace that surpasses understanding. Tingnan niyo to. Result is we will experience the peace that surpasses understanding. Basahin ko lang sa inyo. Peace I leave with you. Pagkatapos sabihin ni Jesus na iiwanan ko kayo ng helper, iiwanan ko kayo ng advocate, iiwanan ko kayo ng comforter, ito sinabi ni Jesus. Peace I leave with you. Kasabay ng pag-iwan ko ng banal na spirito, kasama niya ang kapayapaan na hindi maiintindihan ng mundo. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Ang ganda ng verse na iniwan sa atin ng Diyos. Iniwanan ka ng banal na spirito Hindi lang yun, may bonus pa. May resulta yan sa'yo. Kapayapaan na hindi naiintindihan at kayang ibigay ng mundo. The peace that Jesus offers through the Holy Spirit is not temporary. Pag sinabing not temporary, hindi lang panandalian. Kapag may problema ka, nandun lang ba yung peace na pwedeng ibigay ng banal na spirito? Hindi. Kapag masaya ka, malungkot ka, nasa school ka, nasa trabaho ka, nasa pamilya ka, nandun po ang peace na pwedeng ibigay sa'yo ng Diyos. Alam niyo, humahanga ako dun sa mga taong, mga Kristiyano na ang daming pinapagawa sa kumpanya. Pero, hindi sila nagpapanik. May payapa sila. Bakit? Kasi alam nila ni Holy Spirit nandyan, kasama nila. Hanga din ako sa mga estudyante na kahit ang daming inaaral sa school, kahit ang daming mahirap na subjects, payapa sila. Bakit? Babagsak din naman hindi, joke lang. Payapa sila. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng pagsisipag nila, nandyan din ang Holy Spirit to give them wisdom. Alam niyo, hanga din ako sa mga magulang na kahit ang daming problema sa isang pamilya, ang mga magulang na talagang sumusunod sa Diyos, tapos payapa, kahit ang daming problema, hindi sila basta nasisira. Alam mo, hanga ako sa mga tao na kayang dalin yung kapayapaan na binibigay ng Diyos sa kanila. Paano ko nasasabing kayang dalin? Alam nyo kasi, nandyan na yung banal na spirito Nandyan na yung peace. Pero minsan hindi natin dinadala. Di ba? Kapag may problema ayoko muna sa'yo wala ka munang peace. Ayoko muna. May kaaway ka, wala mo ng peace. Wala mo ng peace be with you. Wala mo na yan. Wala mo na yan. Kapag meron kang hindi ka sundo sa trabaho mo or sa eskwelahan or kung saan ka pa man, wala mo ng peace. Ayoko muna yan. Hindi lahat ng Kristiyano dinadala yung peace na binibigay ng banal na spirito. Kaya hanga ako kung saan mo man dalhin. Hanga ako dun sa mga Kristiyano na dinadala talaga yung peace ng Diyos. Ito po, isang testimony ng isang co-teacher ko sa school. Isa siyang Kristiyano na talagang devoted kay Lord. Ang tatay niya po, nagkaroon po ng sakit at hindi po makalabas ng dumi yung tatay niya for how many weeks. Ito po, totoo to. Yung tatay niya, hindi makalabas ng dumi for how many weeks. Then, yung tatay niya na yon, dinala sa ospital, at ang sabi ng doktor, napakalaki ng pwede nilang bayaran for the surgery, for the operation na pwedeng gawin.
Alam niyo, sabi niya, Lord naman, huwag mo munang kunin si Papa. Magtitiwala ako sa'yo. Kung ikaw yung nasa sitwasyon niya, sabi sa'yo ng doktor, anak ka, 50,000 ang babayaran mo una. Ano sasabihin mo? Teka lang, Lord, ang sahod ko 14,000 lang tapos 50,000 yung babayaran ko. Teka lang, Lord, ito lang yung sahod ko, pero bakit hindi babayaran? Sabi niya, sige po, si Lord na pong bahala. Siya na pong kikilos. Gumaling ba kagad? Hindi. Pagkatapos sa isang ospital, dinala kagad sa kabilang ospital. Gumaling ba kagad? Hindi. 1 month, 2 months ang inabot bago gumaling ang tatay niya. Nawalan ba siya ng hope? Nawalan ba siya ng strength? Napagod ba siya? Oo, napagod. Pero nawala ba sa kanya yung peace? Hindi. Alam niyo, minsan, ang peace ang nagbibigay sa atin ng control to continue in our lives. Pag nawala yung peace, tanggalin mo yung peace sa'yo, tatamarin ka na. Tanggalin mo yung peace kapag meron kang ginagawa, tatamarin ka na. Kapag yan nawala sa'yo, kapatid, for sure, susuko ka. So do not let your hearts be troubled. Because the Lord gives us peace with the power of the Holy Spirit. Parang ganito yan eh. Alam niyo, marami sa buhay natin ang hindi natin kayang kontrolin. Pero pwede tayong magkaroon ng peace. Marami sa buhay natin ang kaya nating kontrolin. Pero pwede tayong magkaroon ng peace. Parang ganito. Ilan lang to pero hindi to yung buo. Ito po yung ilan sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Things you can control. Other people's opinion. Di ba kung anong minsan ang sinasabi nila? Hindi natin makokontrol yan. Pero it's up to you. Ano yung kaya mo kontrolin? Your response. How will you respond kung mga taong to, ito yung opinion patungkol sa'yo? Kaawayin mo ba sila? Magagalit ka ba sa kanila? You can have peace in the way you respond. Nagkakaintindihan tayo? Nagkakaintindihan tayo? Isa pa, mga kapatid, your past. Hindi mo na makokontrol kung ano yung nangyari from the past. But sometimes, Satan is using your past para ma-discourage ka. So what will you do to maintain your peace? Mga kapatid, to maintain your peace, you have a choice. Choice to be with the Lord. Choice to believe in the truth that God says that He really loves you. Di ba yung past natin, minsan ayaw na natin balikan. Hindi mo na makokontrol yan kasi yung past mo, medyo magulo yan. Kung tatanungin nyo nga ako sa Pasko, baka hindi kayo maniwala sa akin na pastor ako. Kasi Pasko na yun. Yung Pasko na yun, magulo talaga. Pero ang malaga sa akin is yung choice ko ngayon to believe in the love of Jesus. Ano ba? Yung weather, yung future, natural disaster, timing of God's answer. Ito pa. Alam nyo ba na ang timing ng sagot ng Diyos sa mga panalangin natin, hindi natin kontrol yun. Nanalangin ka ngayon. Sabi mo, Lord, sana magkaroon ako ng makakasama sa buhay, pero bukas na sana, Lord. Bukas na ba sana? Lord, meron ako pinapanalangin na trabaho, sana maganda. Pero Lord, sana 150,000 ang sahod. Hindi mo makokontrol yun. Di ba? You cannot control the timing of God's answers, kapatid. Pero what you can do is, yung makontrol mo yung attitude mo, your actions mo, your thoughts, your time, and how you spend it right now. Ano pa? Your response, and etc. So napakaraming pwede nating makontrol, pero yung hindi natin makontrol, kapatid, let God do the rest. Nasaan ang Diyos dyan? Nasaan ang Diyos dito? Nandito rin ba siya sa things you can control? Or nandito lang siya sa things you can control? Alam niyo, ang Diyos is outside. He is the one holding all the things you can control and holding all the things you can control. So because of that, pwede tayo makaranas ng peace outside of the things we can control. And because of that, we can have peace on the things we can control. It's our choice, kapatid. Kapatid, tanong ko sa inyo ngayon, ano madalas niyong pinipili? Peace from the Lord or peace from the world? You have a choice. Choose peace from the Lord by the power of the Holy Spirit. In moments of uncertainty, loss, or fear, we can lean on the peace that Jesus offers us through the power of the Holy Spirit. The peace from God
is not based on our circumstances. Ulitin ko sa inyo. The peace from God, next slide please. The peace from God is not based on our circumstances, but on the presence of God in our lives. Ano ibig sabihin? Kapatid, hindi porket, ulitin ko, hindi porket may problema ka, nandyan lang yung peace. Pwede ka magkaroon ng peace dyan. Hindi porket may joy ka, may kagalakan ka, nandyan lang yung peace. Hindi naka-base ang peace ng Diyos sa circumstances. Peace is based on the presence of God in your lives. Pakitanong ngayong katabi mo, nandyan ba sa puso mo ang presensya ng Diyos? Kung wala, kapatid, it is the time, it is a perfect time to remind us to let the Lord, the Holy Spirit, to be in our lives. Ma-remind tayo na yung presensya ng Diyos nandito lagi sa puso natin. Kasi, kapag naaalala mo na ang presensya ng Diyos nasa iyo, the Holy Spirit will let you experience peace. So kapatid, are you seeking peace from the world? Or are you embracing the true peace that comes from God? The Holy Spirit offers peace that cannot be shaken by worldly troubles. Kapayapaan na hindi kayang gibain ng mundo. Kahit yung katabi mo hindi niya kayang gibain ang kapayapaan na meron ka kapag galing sa Diyos. Kahit sinong kaharap mo, ano man ang sitwasyon mo, hindi kaya nilang gibain ang kapayapaan na manggagaling sa Diyos. Kapatid, this time, huwag natin sayangin na hindi tayo makakaranas ng peace paglabas natin dito. Maraming alalahanin outside of this church. Right now, masaya tayo kasi nag-worship tayo. Masaya tayo, nagpe-praise tayo. Masaya tayo kasi katabi natin yung mga gusto nating makatabi pag nasa church tayo. Pero paglabas natin dito, ang daming pwedeng alalahanin sa'yo. Ang daming pwedeng alalahanin sa akin. Pagtapos ng linggo, may panibagong araw na naman, buong linggo na naman, na may mga gagawin tayo. Maraming pwedeng alalahanin. Pero sana, huwag mong kalimutan, may kapayapaan na pwedeng ibigay sa iyo ang Diyos at sa akin. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. Salamat, Lord, dahil hindi man kami deserve, Lord, to experience your peace. Hindi man kami deserve to experience the power of the Holy Spirit, but still, you give us, Panginoon, na makakasama namin the helper, the advocate, the comforter. Lord, salamat dahil minsan ang piling namin, nag-iisa lang kami. Lord, salamat dahil piling akala namin, Panginoon, hindi namin kaya. Pero, nandyan pala ang banal mong Spirito to strengthen us, to equip us, to remind us, and to give us peace that we can experience in this world. Panginoon, dalangin ko po sa bawat isa, nawa hindi lamang kami nakinig, nawa hindi lamang namin kami napaalalahanan ng salita ninyo, nawa makita namin ang kahalagahan ng presensya ninyo sa buhay namin. Heavenly Father, truly, the power of your Holy Spirit, doon talaga namin mararanasan ang safety ng Spirito namin at safety ng buhay namin ito. Kaya Lord, dalangin ko na sa paglabas namin ng bulwagan na ito mamaya, maalala pa rin namin that the Holy Spirit is our personal teacher. The Holy Spirit is our personal tutor. The Holy Spirit is our best friend. We can lean on the best friend we can trust, the best friend we can communicate. Lord, thank you for everything. Thank you for what you are doing. And thank you for what you did on the cross to save us from our sins. Because of that, O Lord, you deserve all the glory. You deserve all the praises. And you deserve all the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen.